Number 2, mga kapatid, to glorify God is to bear fruit. Ang mamunga tayo. Kung ating babasahin ang John chapter 15, verse 8, ito ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Andyan yan, one click mga kapatid. Ating basahin, ready, go. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciple. Mga kapatid, ang Father daw ay nag-glorify pag tayo ay namunga. Pag may bunga tayo. Mga kapatid, nung makita ko yung bunga ng papaya dyan, pinutok ko na yan noon eh. Kasi yung kanyang mga bulaklak ay bulaklak ng lalaking papaya. At nung pinutol ko siya, in Jesus' name, magpakababae ka. At praise God, andan makita ko may bunga, tuwang-tuwa ako. Hindi ko na siya puputulin, balak ko na sana putulin na, dahil yung total putol na talaga. Dahil anyway, wala naman din mga ibang tanim. Pero makita ko maraming bunga, abay, binuhusan ko ng tubig. Binuhusan ko ng tubig, nagbe-bear ka ng fruit. Mga kapatid, ganun din tayo. Pag nakita ni God tayo namumunga, lalo tayong bubuhusan ng pagpapala. Ano ang bunga na yon, mga kapatid? Una, the fruit of the Spirit sa Galatians 5:22-23. Basahin natin. Ready? 1, 2, 3, go. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Ito ang unang fruit na nais ni God mag-manifest sa ating buhay. Ang fruit, mga kapatid, nakikita. Katulad ng papaya na yon. Kung gusto nyo makipitas, medyo patubuin muna natin ng konti pa. Medyo maliliit pa, pero naggulay na dyan si Brother Jun. At ang sarap, mga kapatid, dahil ginataan. Ginataan. Pero palalakihin pa natin ng konti para mag-enjoy ang bawat isa. Pero I offer to you all, may libre tayong malunggay dito. Kaya yung nasa online, attend kayo next time. May libreng malunggay. Diyan sa Takana, medyo may halaga din yung malunggay. Dito, fresh from the, dahil ang ating malunggay din namumunga sa ngayon. Kaya, mga kapatid, pag namumunga, natutuwa ang nagtanim. Alam nyo ba, ang nagtanim sa atin ang Panginoon. Tinanim tayo dito sa earth na ito. Dinala tayo dito sa Israel ng ating Panginoon by His power, dahil napakaraming gustong mapunta rito sa Israel, pero hindi lahat ay binibigyan ni Lord ng pribilehiyo. Privilege tayo, ito ay blessing ni Lord, pero ang nais ni Lord, mamunga tayo dito. Kaya naman, yung bungang ito, una ay love. Tingnan mo nga yung katabi, di ba? Loving. Kaya love, yan mga kapatid. Pag ang unang makikita, abay, love. Talaga nga. Number 2, anong makikita? Joy. Nakangiti. Yung katabi nyo, tingnan nyo. Andun ang joy. Nakangiti. At pangatlo, anong nakikita? Peace. Ayan. Kahit may problem, at peace pa rin. Kahit merong siren, at peace pa rin. God is in control. At ano pa, mga kapatid? Long suffering. Ayan. Pag merong someone na medyo nakaka-irritate, ibig sabihin niya, tinetest ni Lord ang ating long suffering. Kaya pag merong nakaka-irritate, long suffering. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Long suffering na talaga to. Tiis. Tiis ng mahaba. Hindi lang suffering, long eh. Long suffering. Di ba may mga tao na, ay Lord, hanggang kailan. Ang sarap niya maglaho. Lord, pwede bang, Lord, siya ay kunin mo na. Yung iba, ganun na ang prayer eh. Na alis na, pero alam niyo, dinidevelop ni Lord ang long suffering sa atin. Upang ang bunga ay makita. Pag ikaw na ay may long suffering, abay, tuwang-tuwa ang Lord. Abay, namumunga ang aking anak. Natututo ng magtiis. Tapos, andon pa ang gentleness. Na ang sarap na sana ibalibag yung taong yun. Ano? Pero gentleness pa rin. Oh Lord, thank you God. Gentleness. Si Lord napapangiti sa iyo. Dahil namumunga, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Temperance, ito yung marunong kang kumontrol ng iyong feelings. Marunong kang mag-pre-note. Yung gusto mo na sanang mag-burst out at gusto na mo na mag-mount pinatubo, boom. Pero naprenuhan mo, peace talks. Okay, ceasefire. Kung paano dito, di ba? Pag ceasefire, abay, wala na, ceasefire na. Ganon din naman sa buhay natin. Pag may fruit of the Spirit, marunong na tayo mag-ceasefire.
na ang sarap na sana mag-World War III, pero ceasefire, wala. Mga kapatid, yan ay part sa process ni God. Para ano? Mag-glorify si God sa buhay natin.